contains may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Pinoy! Talakayan! Kay Pasquin, kay Danny at kay Billy Juan! Pinoy! Okay, isang magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid, gumaragal. Okay, isang magandang araw po sa ating lahat. Nandito naman po tayo sa ating Talakayang Pinoy. At syempre mga kasama natin dito, walang iba kung hindi si Pasquin Natividad. Isang magandang hapon, magpalang hapon sa inyong lahat, mga minamahal at mga katoto, Luzon, Visayas at Mindanao. Sana po'y laging nakatuon ang inyong YouTube at Facebook sa ating palatuntunang Talakayang Pinoy. Ayun. At syempre mga kapatid, nandito naman po tayo sa ating Talakayang Pinoy at syempre sa umpisa pa lang, ang bugso natin, tingnan natin at pag-usapan natin kung ano ang naririto. Ano ang mga na mag-comment kayo kung gusto niyo, di ba? Okay, tingnan natin. Sa kanyang talumpati sa Australia, binanggit niya po na mayroong balita patungkol sa magagandang nangyayari sa ekonomiya. Pero sabi niya, iyon ay sa papel lang. It means, inamin niya na mayroong papel, may resibo, may patunay na maganda at gumaganda ang ekonomiya. Hindi ito chismis. Hindi ito paninira lamang dahil may papel siyang inamin. Hindi ba niya po nakikita ang dulot na naibibigay, tulong ng Buka Centers, ang paglaki ng PhilHealth coverage, ang murang bigas, ang 3+1 promo ng LRT, MRT, ang fuel subsidies na ibibigay, at marami pang iba. Okay, ayan, balik tayo, RB. O ngayon ay pag-usapan natin ang nangyayari ngayon. Mga chismis, mga kwento, mga fake news. Ano masasabi mo doon? Tungkol sa... Ito yung sinabi nito. Yung sa Malacanang. Mm-hmm. Siyempre, hindi nawawala yung intriga sa politika. Lalo-lalo na sa mga kalaban sa politika. Natural lang yun na kahit maganda nagagawa, katulad ni Presidente, ni BBM. Ala akong napansin na simula nung 3 taon na siyang mahigit Wala pa akong maipipintas sa kanyang panunungkulan dahil nga paganda ng paganda Tulad nga nung kahapon na binalita niya ng live na binalita sa atin yung mga groundbreaking ng mga tulong pang-agrikultura o sa gawing Pangasinan. O 3 yung mga malalaking hektarya na pagkukunan ng patubig. Napakalaking bagay doon para sa mga farmers, di ba? Ito, may sabi dito sa atin. Bakit daw ang mga like halimbawa, ang mga walang ginagawa, mas tumataas ang rating. Yung mga walang mga ginagawa yun yung mga gumagawa, bumababa rating. Bakit kaya? Ang tingin mo doon? Yun ang dala nung isa na sa mga nakakasira doon, yung social media na sinungaling. Fake news, ika nga. Facebook, yan. Fake news. Ano Facebook? Fake news. Peke. Di ba? Fake news. Arbel, lakas ang sa kanya. Okay. Lakas makasira talaga noon. Fake news, di ba? Fake. Kaya kung hindi ka mag-iingat kung papatulan mo yun, talagang ala kang paniniwala sa pamahalaan. Hanggang ngayon, hindi ko maniniwala pero obserbahan naman natin. Di ba? Obserbahan natin kung ano yung mga pagbabago, kung ano yung mga naitutulong na doon sa katulad sa mga farmers. Ay mga sinasabi sa mga mangingisda. Yun mga inuuna ng ating mahal na Pangulo, yung suportahan ng gusto yung mga ganyan.
Dahil nga, isa sa mga makatutulong sa bayan yan dahil katulad ng mga farmers, sa mga gulay, sa mga Saka yung ayuda, Mm. di ba? Dahil tataas ang presyo ng bilihin dahil sa pagtaas ng mga oil, di ba? Oo. Dahil nga, di ba, nagkaroon nga ng pagera-gera at mukhang isasara ng Iran yung pinakadaluyan papunta sa ewan ko paano yun. Sabi, pag may gera, mas mahirap di ba? Oh, So ngayon, ang sinasabi, gagawa ng paraan ng gobyerno natin yun dahil yung nagkaroon sasabi, daw ng ayuda subsidy. Oo. Subsidy para dun sa mga Subsidy driver. para sa mga pagtaas ng langis, ganyan. Driver, bibigyan nila ng Driver. Oo. Yun yung, Magsasaka, di ba, yun mga yung isda. dapat mapansin natin o maunawaan na ang gobyerno o ang ating Pangulo hindi natutulog sa pansitan. Mhm. Ay, Mga talagang eskwela, di ba, pinuntahan nila? yan yung mga eskwela, no? Yung mga napansin na maliit yung lugar na mga bulok na classroom, Alam mo, sabi nila, di ba? noong panahon ng tatay niya yun, hanggang ngayon, doon pa rin. Isipin mo. Di ba? 40 Isipin mo. taon na, 40 taon na. Di 40 dekada. Mhm. Ano? 4 na dekada. 4 dekada. Ano ginagawa ng mga pumalit na pangulo diyan, di ba? Hindi na palitan. Yun ang sinasabing hindi binigyan ng pansin. Dahil kahit na sabihin mong kalaban mo sa politika, kahit sino kang kumakalaban dyan, naupo ka, nanalo ka na, sundan mo yung yapak niya. Hindi naman kasiraan yun, hindi naman kasamaan na ipagpatuloy mo yung nagawa niya. Lalo ka nga mapupuri doon dahil sasabihin, buti pa si presidenteng ganito. Pinagpatuloy yung magandang gawain ganito. Di, para sa iyon, kasi ang iniisip niya ng mga pumalit, kanya hindi pinagpapatuloy yung proyekto nung nauna. Dahil maganda yung nauna. Ngayon, pagka pinagpatuloy nga naman nila, ang pag-uusapan yung naunang nagproyekto o yung may programa. Siyempre, si Pangulong Marcos ang gumawa ng simula niyan At least damay ka na ron dahil ikaw yung Pangulo ngayon, di ba? At sabihin mong nagsimula si Marcos Sr., maganda naman yung tinuloy mo. Di mapupuri ka rin bilang pumalit sa kanya. Hindi yung itatakwil mo yung nagawa niya. Katulad niyan. Yung thermal plant ba yun? Yung geothermal plant, yung para sa kuryente. Okay. Kay Marcos proyekto niya para bumaba ang bayarin sa kuryente. Ano ginawa ni Katotong Cory? Hindi tinuloy. Bakit? Mga kamag-anak niya nagnenegosyo sa Meralco. Di ba? Kasi malaking kalokohan yon. Metos pa makatulong sa bayan. Yung proyekto ng Senior Marcos. Ngayon, nagsasakripisyo tayong magbayad ng malaki dahil sa negosyo nung pangkat ni Cory o nung... Binenta nga, sumunod to, binenta naman. Naging private na. Di ba? Tapos... Alam mo noon, nagbabayad ako 400 lang. Napakasarap isipin mo buhay yung natin noon. ginawa nila dyan. Kaya nga, ako hindi ko kinikilala mga naging pangulo yung mga walang iya dyan. Bakit kamo? Pangulo lang dahil sa bulsa nila, sa kapangyarihan. Yun lang yan, layunin niya na magwagi sa kalokohan, sa panluloko sa tao. Isipin mo yung may magagamit na pag ipinagpatuloy niya. Yung kuryente talagang malaking bagay yun. Yung Vietnam, kasabay natin yan na nagpagawa ng panahon ni Senior Marcos. Ngayon, ilang thermal plant na ganun ang ipagawa ng Vietnam? 25. Sa atin, isa lang, hindi pa natapos. Kaya, di ba? Kaya sa Vietnam, ang daming investor. Maraming negosyante kung pupunta ron. Dahil nga doon sa mababang singilin ng kuryente.
O, yun ang hindi iniisip ng mga nagsiupong presidente. Ang dapat talaga para sa bayan, hindi yung para sa bulsa o para sa sarili nila. Di ba? Nakakalungkot no? Oo, nakakalungkot. Sayang lang yung pagboto mo sa mga ganyan tao. Ewan ko, marami kasing mga simberbuwes ang botante na mabuyo, naniniwala sa Okay. kwento-kwento, di ba? Diba? At saka kung tayo maniniwala sa mga peking, ikaw, tatanungin kita, ano na ba ang nakita mong ginawa ngayon ng ating Vice Presidente? Pangulo. Vice Presidente, Vice. Oo, alang nagawa. Binigyan nga ng pagkakataon na ilagay sa Department of Education nagsunog, nagkalat. Di kawawa yung taong bayan na naman. Ngayon masilip, galit na galit. Di raw siya walang yan, di raw siya paano ba tayo mong magpa-imbestiga? Ba tayo mo, buti na lang yung na ngayon sa kasalukuyan, pinail na ng Kongreso sa Ombudsman. Ngayon, pinasasagot na siya sa loob ng 10 araw, sagutin niya yung mga bintang sa kanya. Kasi nga, natutulog sa pansitan yung mga senador judges saka naman nakakita, fiscal prosecutor ang Congress. Nakakita ng issue para imbestigahan yung si BP. Sinampa yung sila ngayon yung judges na lumalabas sila korte, Senate judge. Pero kumakampi. Hindi, ang masakit, bakit mo binalik yung reklamo? Sa reklamo ng Kongreso. Tapos na sa masusing pag-iimbestiga nila, nakitaan nila ng mantsa o corruption. Bakit naman nung siyang pa sa korte, ibabalik mo sa prosecutor? Mali yata yun, di ba? Pero ako, ang sinasabi lang natin, ako, manalo matalo si BP, okay lang sa atin, di ba? Basta't nakita natin, narinig natin kung paano niya depensahan, di ba? Paano niya depensahan yung mga binabato sa kanya, di ba? Ganun lang naman yan. Mukhang ewan ko lang kung nagbigay na siya ng ano ngayon, kung lumusot siya dyan, nanalo siya sa impeachment. At least nalitis. Maganda, nanalo siya. At least naliwanagan ng tao. Pero taong bayan. Di ba? Pero grabe naman yung yung mga, alam mo yun? Yung mga kanyang abogado. 16. Ang grabe, ang mamahal nun. Diba? Doon nga maghihinala ka yung pera ng confidential pa napunta rin. Alam mo, hindi lang yan confidential para sa kanya. May iba pa. At ayun ang malabo sa kanya. Naririnig ko, merong ibinigay pa kay sa congressman, di ba? Duterte rin yung congressman nung nakaupo pa ang dating pangulo. Kaya ano sinasabi? Ayun na nga, doon, masaklap. Bakit nga sinubukan siya na pahawakan sa kanyang DepEd? Yun lang ginusto niya kasi. Di ba? Sinira niya. Nasilip ng mga prosecutor, congressmen. Natural, magre-react dahil pera ng bayan ngayon masilip ka, galit na galit ka. Yung ginastos daw ng legal. Bakit nga hindi mo mapakita yung mga taong pumirma? Si Piatos, nandun naman. Tsaka yung ayaw aminin ng mga taong pirma nila yun. Kaya nga. Na tumanggap sila ng pera. Kaya nga, malabong, ma-acquit Sana nga manalo. Manalo siya. Sana kung manalo siya, sa na-defense niya na maganda. Oo, pwede pa. Pero kasi sinasabi pag confidential, hindi daw yun binubusisi. Kung niloko na nga yung bayan, kung sinunog na yung pera, paano? 11 days. Hindi pa rin bubusisiin. Doon siya nagkamali, siguro. Sinubukan siya ng gobyerno. Pahawakan siya, bigyan siya ng milyon na pondo. Maliit nga lang daw yun, sabi. Paano daw yung bilyon-bilyon ang nawawala, hindi hinahanap. Siya yung nasilip yung unang yung nasilip yung arangkada mo sa
nagkawala yung pera ng hindi maipaliwanag eh. Siyempre, natural yung ganyan niya, ano. Ano ba Na, masasabi mo kay babaeng Marcos o kay Senator Amy Marcos? si Amy Kampi kasi, sa kabila. Kampi siya kay BP. hindi, siyempre, blood is thicker than water eh. Yun. Di Yung ba? sinasabi natin. Ganon din yan. Meron lang gustong patunayan si Amy na gusto niya atang maging presidente or maging vice presidente sa susunod. Oo. Oo. Ano, Lumalaro no? maglalaro, yan. Yan ang tinatawag sa politika. Yan yung sinasabing politika. Kaya, kung, kung sa totoo, ako sa opinion ko, hindi ako masyadong naniniwala sa politika eh. Dahil nga pinaikot tayo niyan eh. Di ba? Ang linaw-linaw. Kapatid ka ng presidente, pinapagtanggol mo tong nasa sakdal o yung nagkaroon ng anomalya, issue. O bakit ganun? Di isa lang sasabihin ng tao ran, masyadong namumuliti ka to. Ganun lang yun. Meron ba namang dugo mo, kakalabanin mo, hindi naman tama. Wala namang masamang ginawa yung dugo mo. Di ba? Yan, natin, susubaybayan natin yan. Pero mga balita muna tayo. Balitang BFAR, RB. Yan, mga katoto. At syempre, habang inaayos pa yun, maraming balita pa rin sa BFAR ngayon. Sige nga. Tayo ngayon ay dumako sa ating balitang BFAR. Mainit na issue ngayon ng BFAR versus China sa West Philippine Sea. BFAR binomba ng water cannon ng China Coast Guard. Nitong Hunyo, ika-20 habang naghahatid ng tulong at supply sa mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Binomba ng water cannon ang 2 barko ng BFAR ng China Coast Guard. Hindi naman nasugatan ng mga tripulante at matagumpay pa rin naihatid ng BFAR ang mga supply. Mari namang kinundina ng US Embassy sa Maynila at ng gobyerno ng Canada ang mapanganib na aksyon ng China na tinawag nilang provokasyon at iligal. Ayon sa kanila, nilabag ng China ang international law, particular ng UN Convention on the Law of the Sea o yung UNCLOS. Sa payag naman ng Pilipinas, illegal ang gawa ng China. Tinulisa ng National Maritime Council ng Pilipinas ang ginawa ng China, lalo na ang pangharas gamit ang water cannon. Pagbabaliwala sa karapatan ng Pilipinas sa sariling teritoryo. Pagbabalik-balik ng agresibong kilos sa loob ng exclusive economic zone. Nauna pa rito, tinangkang harangin ng BIPAR at PCG. 5 araw bago ang insidente, sinubukan ng 4 na barko ng China na harangin ng joint operation ng BFAR at Philippine Coast Guard sa Palawan. Layunin sana ng ahensya na maglagay ng scientific equipment sa karagatan. Tuloy ang misyon sa gitna ng banta. Nagpahayag din ng BFAR na hindi sila uurong. Sa kanilang tungkulin na magsasagawa ng scientific research at magbigay ayuda sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Ginalaw mo na naman yan. Samantala ngayong taon, issue sa West Philippine Sea, patuloy naman ang tensyon sa West Philippine Sea na kung saan maraming mangingisdang Pilipino ang naipit sa harap ng pangharas ng mga banyagang barko. Karamihan ay galing China. May mga ulat na banggaan, pag-aagawan ng huli at pagbabawal sa mga mangingisdang Pilipino sa kanilang sariling karagatan. Ayon naman sa DABPAR, may mga programa ngayong 2025 tulad ng fuel subsidy, libreng lambat at livelihood training upang matulungan ang mga mangingisda apektado ng taas presyo at climate change. Subalit marami pa ring reklamo, mabagal at o hindi pantay ang distribution daw. Samantala, klima at kalikasan,
ang epekto ng El Nino noong 2024 hanggang unang bahagi ng 2025 ay nagpapababa sa kita ng mga mangisda. May panawagan na palakasin ang sustainable fishing at marine conservation program. Ika-apat, pagtaas daw ng presyo ng isda dahil sa kakulangan ng huli at taas gastos sa gasolina. Tumaas ang presyo ng mga isda sa merkado. Samantalang apektado ang kabuhayan ng mga mangisda at pagkain ng mga mamamayan. Yan ang ating balitang BFAR. Araw ng Monday, no? It's Monday today. Suki, parang kakaunti ng tinda mong isda ah. Oo, matumal ang huli gawa ng pabago-bagong panahon. Sakto ka sa bagong proyekto ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, yung Fishware Project. Tututok yun sa pagpapabuti ng pangisda sa baybaying dagat para mapalakas ang seguridad sa pagkain at protektahan ng pangisdaan. Ah, ito pala yung sinasabi ng BFAR na magpapalawak sa benepisyo ng pangingisda sa 11 regions na sakop ng FMA 6 at 9. Tama. Ang Fishware Project ay isang World Bank funded project na pinagtutulungan ng BFAR, PFDA at NFRDI. Welcome to Gem Resort. Feel like home. Ang mga imposible, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. For excellence and for leadership and for integrity, D, trustworthy, E, for empathy. I'm proud to be elite. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Opportunities are never lost. Someone will take the one you miss. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Sa elite, ang mga imposible. Sa elite, nagiging posible. Pinoy! Pinoy! Ang baby park. Samantala sa atin namang talakayang Pinoy, balitang talakayan, tingnan nga natin. Ika-18 ng Hunyo 2025, ibinahagi ng Bureau of Customs sa Kapihan sa Manila Bay Forum ang kanilang pinalakas na kampanya laban sa smuggling, particular sa illegal na sigarilyo, vape at tabako. Ayon kay Atty. Mogao Jr. ng Custom Intelligence and Investigation Service, umabot daw sa 389 ang nahuling smuggled tobacco product noong 2024, habang 96 naman mula Enero hanggang Mayo taon kasalukuyan. Ayon sa kanila, bumaba na ang bilang ng mga smuggled goods dahil sa mas pinaigting na pagbabantay ng BOC. Binanggit rin niya na ang pakikipagtulungan ng BOC sa BIR, NTA, PNP,
PCG, NBI at iba pang ahensya para sa mga operasyon, inspeksyon at pagpapatibay ng pulisya laban sa mga smuggling. Gamit pa rin ng BOC ang makabagong teknolohiya gaya ng scanning, system, risk management tools at data analytic upang matukoy ang kahina-hinalang shipment. Ayon kay Commissioner Bienvenido Rubio, sa pamamagitan ng inobasyon, koordinasyon at matatag na pagpapatupad ng batas, pinalakas natin ang proteksyon sa ekonomiya at kapakanan ng mamamayang Pilipino. Samantala sa La Union, June 19, 2025, nasa Batang Bureau of Customs sa La Union Port ang tinatayang 219.5 bilyong ng smuggled diesel fuel mula sa tanker ng MT Bernadette sa isinagawang operasyon kasama ang Philippine Coast Guard at NBI. Nahuli sa aktong naglilipat ng diesel sa mga lorry trucks ang tanker na may lamang 200,000 litro ng diesel, habang ang dalawang truck ay may kabuuang 59,000 litro naman. Walang may pakitang legal na dokumento ang 21 katao na sangkot kabilang ng crew, drivers at lookout. Ayon kay BOC Commissioner Bienvenido Rubio, mahalaga ang operasyon para pigilan ang paihi modus na nagdadala ng hindi markadong gasolina sa bansa. Samantalang kakasuhan ang mga nahuli sa paglabag ng Custom Modernization and Tariff Act at Train Law. Ito namang Hunyo ibinahagi ng Bureau of Customs na sa Kapihan sa Manila Bay ang kanilang pinaigting na kampanya laban sa smuggled na tabako, vape at sigarilyo. Ayon kay Tony Leon Bugao Jr., umabot sa 389 na smuggled tobacco product. RB, naulit na to. Ayon kay Commissioner Bienvenido Rubio, ang mga kabang na ito ay bahagi ng advokasya ng pamahalaan sa proteksyon at ekonomiya at kaligtasan ng mga mamamayan. Itong June 20 naman, inihag na Coast Guard ang kahandaang tumulong sa investigasyon kaugnay ng nawawalang sabungero sa Taal Lake bilang tugon sa pahayag ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Ayon kay PCG Commandant Admiral Roddy Hill Gaban, inatasan ang Coast Guard Special Operation Force na makipag-ugnayan sa DOJ, NBI at Philippine Navy para sa agarang deployment ng technical divers. Kung kinakailangan ang kanilang kakayahan, handa ang PCG na tumulong sa paghahanap bilang bahagi ng case build-up. Nito namang June 19, inilunsad ng Philippine Coast Guard ang Pensioners Administration and Information System o PAIS at Retirement Management Information System o RMIS upang mapabilis at mapadali ang proseso ng benepisyo para sa mga retirado at pensyonado. Pinangunahan naman yan ni Rear Admiral Alan Dalangin ang seremonya sa ngalan ni Admiral Ronnie Hill Gaban. Ito'y alinsunod naman sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang serbisyo publiko para sa mga naglingkod sa bayan. Pinarangalan naman si SN2 Marvin Gotao ng Outstanding Achievement Medal dahil sa kontribusyon sa teknolohiya na nakatulong sa operasyon ng PCG. Hunyo naman ika-20, agad naman tumugon ang Makati CPS sa loob ng 2 minuto. Yabang na sila. Sa isang tawag sa 911 at inaresto ang 3 armadong lalaki sa Balagtas Street, Barangay Lapas, Makati City. Ayon sa reklamo ni alias Jonathan,
tinangkang pasukin ng 3 lalaki ang kanyang bahay. Naubutan sila ng mga pulis sa isang karinderya at nakilalang civilian security escort na sina alias Lucrecio, Frank at Gio. Voluntaryo nilang isinuko ang 3 caliber 45 na baril, ngunit isa lamang sa kanila ang may legal na permit. Naharap sila sa kasong light threats at paglabag sa RA 10591 o yung tinatawag nating Comprehensive Firearms Law. Ayon kay Police Brigadier Randy Arceo, ang mabilis na aksyon ay patunay lamang ang kanilang dedikasyon sa ligtas, maagap na serbisyong pampubliko. Yan ang ating talakayang Pinoy balita sa Lunes na ito. Suki, parang kakaunti na ang tinda mong isda ah. Oo, matumal ang huli gawa ng pabago-bagong panahon. Sakto ka sa bagong proyekto ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, yung Fishware Project. Tututok yun sa pagpapabuti ng pangisda sa baybaying dagat para mapalakas ang seguridad sa pagkain at protektahan ng pangisdaan. Ito pala yung sinasabi ng BFAR na magpapalawak sa benepisyo ng pangingisda sa 11 regions na sakop ng FMA 6 at 9. Tama. Ang Fishware Project ay isang World Bank funded project na pinagtutulungan ng BFAR, PFDA at NFRDI. Sa ating programa at syempre mga kakampi, pag-usapan naman natin ang mga Coast Guard natin. Kamusta na mga Coast Guard ngayon? Uy, sabi ni dito, Adrian, kamusta ka na daw? Kamusta na daw si Sir Dalangin? Binigyan ko siya ng magandang feedback Oh, si ano ba? Tsaka si Dalangin. Ano sabi? Meron na nga siya pang exam, di ba? May number siya for the exam. Pinurad ko kay Allen yun. Si Allen, tinanong niya na ako. Pasa mga sa akin yung kung nag-online siya talaga. Nag-online na yung nga. application number at saka yung full name. Di pinurad ko sa kanya. Okay. At sana nga, dire-diretso pa rin ang ating mga masakit sa tenga to. Okay, sige. Kanina pinag-uusapan natin tungkol sa sa nangyayari sa Pilipinas, 'di ba? Asahan naman natin na tataas talaga ang presyo ng krudo. Dahil because of that. Kaya siguro ano mga pwedeng pagtitipid? Ay, palay ko pagka kumukonsumo ka ng ginagamit mo yung sakyan alam mo gagawin. Motor na lang, mas yun. Pero kung may mga daladalahan ka naman. Mahirap din, kung kasama mo yung pamilya mo. Lalo yung mga may mga negosyo, may mga deliver. Ako gusto ko panawagan natin kay Presidente. Kung ang mga driver may ayuda, paano kaya tayo, lalo na yung mga NGOs na talagang kapos-kapos at katulong mo rin naman sa pagtatrabaho? Walang ayuda. Yung mga nagre-report ng ganito, pinapaalam natin ano yung mga nangyayari, di ba? Dapat meron din, Dapat ganun nga Oo, sa bagay, nakakatulong din naman ng mga mangisda, mga magsasaka natin. Bagay, mas siguro dapat unahin yung mga yun. Para hindi tataas ang ating presyo ng pamasahe dahil hindi nila tinaasan. Ayaw, di ba? Hindi tinaasan ng pamasahe, tsaka yung pumayag, pero mas tataas yata ang crudo. Ang ibibigay na ayuda. Yung subsidy. Yung subsidy. Okay, ang tanong lang natin ngayon, merong mga nagrereklamong iba, hindi raw sila nakakakuha. Paano ba yun? May mga ilan na hindi nakakakuha. Yung mga sinasabing tulong sa mga driver. May yung iba raw hindi nakakakuha. Nasa pamunuan na yun. Halimbawa, yung presidente ng asosasyon. Dapat yun ang ireklamo nila kung hindi parehas ang pagtingin. Halimbawa, yun nga, yung pinipili o na ireklamo para ipangasiwa sa iba. Tama. Diba? At saka medyo may napapansin tayo ngayon na medyo bumabagal. Sa Pasay, ang bagal ng yung mga permits, etc. Dati hindi naman ganun. Isang bayaran mo, pag naayos na lahat, makukuha mo na siya after a month naman. Ngayon, January ka nag-apply, hanggang ngayon wala pa. Ano ba yan? Yung para sa ayuda. Hindi, yung mga permits, ibig sabihin,
Dati ang bilis-bilis niyan eh. Madali lang kasi nabayaran mo na, na-check mo na. Yung Diba? business permit, gano'n. Oo, mga ang ano. tagal ngayon. Yan. Kaya ito naman, balikan natin ang Maynila, ang Manila. Dahil kanina, nabasa natin na sabi ni Isko, dahil June 30, upo na sila. July, mag-ano sila, di ba? Action na. Oo, ayaw daw nila ng mga kotong ba sinasabi, RB? At kapag may nahuli daw siya na nangungutong sa loob ng kanyang departamento, sa kanyang munisipyo, o kanila sa City Hall, ay tanggal agad-agad na. Ano sabi mo dyan? Maganda yan dahil yung balimbing na bata niya. Sino yung balimbing na yan? Sa Maynila, siya yung pinaka-chief na permit doon. Hindi matanggal ni Mayora yun, nila kuna. Dahil bata niya. Bata ni Isko. Pero lahat ng bata ni Isko tinanggal. Okay. Siguro, yung taong yun, bumalimbing din sa kanya. O maaaring hindi rin siya iniwan dahil nga hindi niya pinalitan eh. Doon ko ngayon malalaman yung binanata ko sa radyo tsaka sa dyaryo eh. Yung heping yun. Nasabi mo na ngayon noon eh. Di ba? Simula nung maupo siya, bawal sa mga empleyado tumanggap ng kausap. Bawal sa mga empleyadong magkaroon ng bisita. Dahil naghihinala siya, baka meron transaksyon sa loob na sa permit. Kaya ayaw niya pakausap yung mga empleyado niya. Yun yung naalala ko ngayon. Kaya kung maupo si Mayor o si Yorme at ganun pa rin yun, hindi na ako maniniwala sa sinasabi niyang aalisin niya yung ganun. Dahil yun siguradong may corruption yun na ayaw lang mabagian siya. Dahil bakit ganun? Mga staff mo sa permit division, dapat nakipag-transaction din niya sa mga tungkol sa business permit. Kung ayaw mong pakausap, gusto mo ikaw lang kausap bilang hepe. Nangahulugang iniimbudo mo yung lagayan dyan o yung corruption. Diba? Kasi, ano ba naman yung barya na nakatulong yung empleyado mo sa'yo? Nakatulong na naka-aksyon. Siyempre, natuwa yung tinulungan. Nagabot ng 100 o 50 pesos. Ang mura naman. Barya, hindi, sabihin, kunwari, halimbawa na. Kung... Mga 50,000. Maganda pa yan eh. 50,000. Yan. Yung mismong happy na siguro yun. Kaya nakakaduda kung bakit ayaw niya pakausap yung mga staff niya. Siguro malakihan nga doon. Kung sa kanya solid, walang makikihagaw sa kanya, makikiparte. Yun yung yun ang sinasabi kong sana maging totoo yung pangako ni Yorme. Pero susubaybayan ko yun kung yun. May mga nagsusumbong pa rin sa akin na ayaw nilang pakausap. Ayaw pakausap yung empleyado o mga staff ng business permit. Hindi na ako maniniwala kay Yorme na tatanggalin niyo yung mga ganong ugali, yung mga ganong corruption. Kung i-report natin, pwede ba yun? Ha? I-report natin, kunyari? Yun. Kaya? Oo. Pero ang tingin mong mangyayari ngayon sa pag-upo ni Yorme? Si maganda ang di ba? Ano pangalan nito? Sa Pasig, di ba? Soto. Di ba? Ang galing niya. Si Biko. Si Biko ay wala daw siyang sisingilin doon sa mga taga-toda, yung mga permits na medyo dapat bayan. Wala na siyang sisingilin doon. Basta kailangan nakarehistro lang sila. Ang ganda, di ba? Tsaka hindi sabihin yung hindi pinagbabayad ng talagang dapat bayaran. Minimenos niya yung maka-discount kasi yung daw, wala nang corrupt sa kanila dahil pinagtatanggal niya.
Ganun Di ba? nga. Kaya marami na galit sa kanya din. Di ba? Yung mga ganong klase. Meron na, inayos ko dito. Hindi mo naman lilipat. Okay. Sige. At tayo ay magbati-bati na rito. Batiin natin muna bago tayo magtapos. Ang hi to General Manager Lito Alvarez of NAIA Infrastructure Corporation, former Bureau of Custom, Philippine Airlines, and NNIC Pass Control Division Chief, Mr. Bong Mirador, and NNIC Security Manager, Ms. Mara Simaniguan. God bless po sa inyong mga katotohan. At syempre, of course, kay Colonel Levy Bing Jose of MIA Manager Airport Police Department, ng APD. God bless more sa inyo po. At hi to Beauty Director Doktora Aileen Laksamana ng Ospital ng Maynila Medical Center. Ang masipag at mabait na lubhang minamahal ng kanyang pinanggalingang ospital ng Sampaloc Medical Center. Pati pa ba kayo nito? Nakakaano ka pa ba dyan? Kabilang na sina Executive Assistant PJ Buen at Admin Assistant. Makapalitan na rin. Oo nga, palagay ko nga. Babalik na naman dito si Sino isa? Si Dr. Lucky. Oo. At siyempre, of course, si Amelia Figueroa. God bless po sa inyo lahat. Doon sa ICU, Dr. Luigi Francisco, Santo, and Internal Medicine, Dr. Hamia Margalo, Rose Adornado, Micaela Gabriel Martin, at Hilario Lucky. Heart Station Department ng Clinic, Sheila Rodriguez. Dito pa. Sheila Rodriguez, Carina Dumagoso, Nel Salvador, Job Ann de la Torre. God bless po sa inyo more. Kamusta? Yung mga ka-workaholic sa ENT Head, Dr. Princess Joy Caraan, Assistant Head, Dr. Diancy, at Dr. Jacob. God bless po sa inyo lahat. Head ng sa medical laboratory naman, Head Evelyn Salcedo, Assistant Head Celeste, at Jury. God bless sa inyo, ha. And hi to Dr. Bien Jupires. Welcome to OMMC. At God bless po sa inyo lahat. To Philippine Orthopedic Center Hospital Director Dr. Briggs Pujalte Jr. na nagmana sa ama niya si Dr. Pujalte Senior na nag-iwan ng isang alaala sa POC at beauty secretary nito na si Miss Jing Adriano. God bless po sa inyo mga katoto. And hi to POC OPD Dr. Baron, Dr. Robin Medalye, at Dr. Gina Espinosa. Hi to POC X-Ray Records, Head Gina Geronimo, Marbel Ronnie, and Marvin. God bless po sa inyo. And more sa inyo mga katoto. And hi to Hospital Director Maria Isabelita Maria S.M. Estrella. Tama? At Director's Office Secretary Staff, Miss Rowie S. Bulaong Tondo, Makati Tondo Medical Center. God bless sa iyo mga katoto. And hi to Medical Social Service Head Leonida Lagumbay, and to Cecilia Nova, Jenny Archie, John Rex Shalom, Joy, at Gaida of Gat Andres Bonifacio Memorial Center. How to MHD Dr. Griselda Coroza, Head District Officer, District 1, Manila. God bless, ha. Hi to Beauty Attorney Edith Napalan, Chief City Treasurer's Office of Bacoor, City Province of Cavite, and Assistant Chief Carol Mards, same as their staff, Maria, Florentina, Roslyn, and Christina. God bless more sa inyong mga katoto. And hi to Marites Tamayo, Registered of Deeds, RD Examiner Darwin Bantillas at Bacoor City Province, Cavite. God bless po sa inyong mga katoto. Kung nais naman ninyo na magpagawa ng iyong sirang cellphone, dapat bago na lang. Cellphone, laptop, magsadya po kayo sa katotong Ronald Peñaflor, Nadstech, ang eksperto sa paggawa ng mga sirang cellphone at laptop. Mula sa mahusay pa, kaya san pa kayo, di kay Nadstech na, mga katoto. Cell Care, 3rd floor, SM San Lazaro, Santa Cruz, Manila. Usaping Dabber Cards, lalo na sa mga kalapit na tanggapan sa paligid ng Intramuros.
Mga katoto, kung nais ninyong masarap na lutong Pinoy na chibug, mag-aliw at mag-relax habang nakikinig kayo ng live acoustic at folk song, magtungo kayo sa iTop View Cafe Restaurant, nasa 4th floor roof deck Intramall Building, 706 Escuela Street, Intramuros, Manila. Let's eat and enjoy at mag-relax tayo. Yun. At syempre mga katoto, medyo ano na naman tayo, no? Di ba? O may mga gusto ko pang sabihin at batiin bago tayo magtapos. May mga kinaukulan yung ating mga sinasapi ang mga organisasyon. Ito tulad ng Rotary Club International District 3810. Kamakailan nag-celebrate ng birthday yung aming katoto nitong June 20. Si Past President George Nang. Kung saan yung mga inimbita niya yung grupo ng President 101 sa MOA, sa Gloria Maris restaurant. Masaya po at maraming mga taga Rotary Club International na nagsidating. Kaya belated happy birthday katotong PP George Nang, classmate. Ating mga kasama sa Philippine Eagle, yung Manila Aduana Eagles Club. At ang ating mga kasama rin sa Rotary na Manila South Aduana Rotary Club. Sa ating mga kasama rin sa Philippine Coast Guard at Philippine Coast Guard Auxiliary. Maraming binabati ko kayong lahat mga katoto, lalo-lalo na yung mga kaarawan nitong buwan ng June. Malapit na magtapos. Mga katoto, Happy Father's Day din, di ba? Father's Day pa rin. Sa lahat ng mga sa mga tatay, nanay, hindi lang, buong pamilya binabati natin lahat. Binabati natin Dahil lahat. ngayon June, Father's Day kasi yun. Kamusta naman ang Father's Day mo? Sino nag-blow out sa'yo? Sino nag-blow out sa'yo? Solo flight. Solo flight. Happy Father's Day po. Yan, belated. Pinasyal ko si Mrs. kahit na may sakit. Siyempre, kailangan din yung ipasyal-pasyal po. Pag may time, di ba? Yan ang father. Di ba? Kailangan imulat mo na good father ka. Totoo kayang father ka. Hindi lang godfather. Tama rin naman. Good father pa. Okay, sa mga ibang kasama natin, binabati ko kayo lahat sa inyong hanap buhay, sa inyong pagsusumikap sa bawat pamilya. Sana'y magtagumpay kayo sa inyong sa larangan, lalo-lalo na yung mga bata-bata pa nagpaparal pa ng mga anak. Sana going straight at patuloy natin itaguyod ang ating buong pamilya. God bless you all. Toto. Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan lang kanin sa Sister. Mapagpalang Ama, Diyos na masalangit, maraming salamat po sa inyong paggabay sa aming palatuntunang Talakay Pinoy. Sana'y manatili mong gabayan at iligtas ang aming buhay ngayon at sa habang panahon. Nais mong ipagkaloob sa amin. Sinasama namin ang lahat ng ito, ang pagpalang Ama, Diyos na masalangit, sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Laging tandaan mga katoto, walang tagumpay na makakamtan kung hindi pagsusumikapan. At sa pamamagitan po ng music ang inyong naririnig, ako po yung Nicodemus at syempre,
inyong katoto, Paski Natividad. Nagpapaalam po, see you Tuesday at Wednesday. Abangan Maraming din salamat. po niyo. Abangan din niyo po ang mga programa namin dito every Tuesday. Buong buo po tayo puwersa dyan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunod, pakikinig sa YouTube at Facebook.